Para sa iyo, Erwin, ano ba? Tulfo, Erwin Tulfo. Huwag ka po magbanta, gawin mo na lang at subukan mo kami. Ako, handa ako makipagpwelyuhan sa iyo. Alam kaya ni Erwin Tulfo yung sinasabi na yung kapatid dating Muslim na mga Islam, no? Na may ano pang banta, ha? Si ano kasi ni pinagtanggol kasi nito ay itong si Senator Robin Padilla at saka si VP Sara. Alam naman natin nga kapag taga Mindanao ka, hindi naman taga lahat. Pero siguro, sabihin ko na lang siguro na 98% ang taga Mindanao, hindi talaga pwede nila na hindi talaga suportahan itong si VP Sara. Itong si Robin Padilla, ganun din. Kasi nag-convert nga to ng pagka-Muslim. So yun yung pag-usapan natin mamaya. At mayroon pang isang video niya na pinagtanggol din si Robin Padilla. Lalaki naman yun. So mamaya abangan niyo yung video na yan. At itong babae na to, na kapatid dating Muslim, tapusin yung video mamaya kasi i-play ko yun. So shout out ko na sa ating mga kababayan diha sa Bohol, sa San Carlos, Pilar, Bohol, diya sa Pilipinas. Sa lugar, ulitin ko, sa San Carlos, Pilar, Bohol, sa mga kapaisano na hanggang bulanan na nag-migrate sa naglain-laing lugar, so saan mang lugar, sa Pilipinas man, kung saan probinsya sa Pilipinas. At ganoon na rin dito sa mga kapwa natin OFW, na kapwa natin mga bulanan nga saan mang panig sa mundong ito. Shout out po sa ating mga subscriber po na nandyan po lagi sa comment section, mga luma man yan, mga datihan yung mga tinatawag na silent subscriber na hindi lang sila nagko-comment pero nandyan ho sila lagi na sumusuporta ko sa ating YouTube channel. Marami po salamat sa inyong lahat at pagtitiwala sa ating YouTube channel. Ngayon, iano ko tong itong di ko kilala itong dumaan lang kasi to yung video na to. Sabi ko, alam kaya ni Erwin Tulfo na itong mga kapatid natin mga Muslim o mga Islam ba na galit sa kanya yung ginawa kasi niya, kasi binastos kasi naman talaga nitong itong sila ni Robin Padilla. Sino pa yung mga binabastos nitong ni Erwin Tulfo. At ngayon itong mga Muslim, ating mga kapatid, ay ayaw nila yung ganun. Ako, nakikita ko naman talaga na sabi ko nga kanina na itong mga kapatid nating Muslim, hindi ho yan sila pwede na para bang i-underestimate lang talaga. Kasi meron talagang mga kapatid nating Muslim dyan na talagang magre-reklamo, talagang naglabas ng saloobin. At kagaya nito, babae ho ito, ang tapang niya. Ang tapang nitong kapatid na to na Muslim na naglabas talaga. Huwag kang manakot. I-play ko yung video, i-play ko tong video na to na buo at panoorin nyo. Bantayan yung mga sinasabi nitong kapatid nating Muslim na hindi natatakot na haharapin itong si Erwin Tulfo. Para sa iyo, Erwin, ano ba? Tulfo, Erwin Tulfo. Huwag ka po magbanta, gawin mo na lang at subukan mo kami. Ako, handa ako makipagpwelyuhan sa iyo. Bumaba ka rito ngayon. Huwag mo na hintayin na kami ang lulusob sa iyo. Huwag ka magbanta. Gawin mo na lang. Walang pwedeng manakit kay Robin Padilla at Inday Sara kasi kami ang inyong makakalaban. Dahil jihad, alam niyo ang jihad, hindi kami takot mamatay kasi ang serbisyo namin para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagsalam ni Inday Cares sa tuwing kampanya niya na Assalamualaikum, sapat na yun sa amin. Ang pagtawag ng adan ni Robin Padilla sa Senate for the first time ever ay hindi matatawaran. Kaya dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala, we call it jihad. Handa kaming mamatay para ipaglaban in line of duty to Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya wag niyong subukan. Umalis na kayo. Yan, naghudyat na ang lindol, galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Darating na yan dito. Kasi galit ang Allah sa mga kurap, mga mandarambong, mga makasarili. Sisirain niya
ang inyong yaman na galing sa nakaw. Tandaan nyo yan. Sa mundo lang ito. At uuwi din tayo. Kaya sa Islam, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kung anong galing sa Kanya, ay babalik din sa Kanya. At ingatan nyo ang araw ng paghukom. Ang lupa na ating tinatapakan, tanggap niya na tinatapakan siya. Kasi iyon ang kanyang duties and responsibility. Pero every day, 6 times a day tinatawag tayo upang ipitin ang mga makasalanan. Wassalamualaikum. This is Voice of Sultanate of Maguindanao, Sultan Kudarat Descendants Organization of the Philippines, and Federation of Bangsamoro outside Bar. Thank you very much. Tapos, si Erwin Tulfo, sanay kasi to siya sa mga ganyang magsalita ba na bara-bara magsalita so si Erwin Tulfo. Oh, ngayon, palagay ko ito si Erwin Tulfo, sinusukan na to sa mga Muslim. Kasi ayaw ng mga Muslim na ganitong klaseng attitude na tao. Senador ka pa naman, Erwin Tulfo, ayan na. Ayan na yung napala mo ngayon. Mga kapatid nating Muslim, nagrereklamo na sa'yo. Galit na sa'yo. Sobrang galit. At hindi lang naman yung babae na yun. Magtaka ka lang, o ako mismo nagtaka, sabi ko kababae nito, pero naglabas talaga sa kanyang opinion. May video na nilabas niya. Sana nga napanood ni Erwin Tulfo yung video niya para magkaroon din siya ng aware ba na sa ginagawa niya ngayon na mayabang naman talaga kasi kayong mga Tulfo kasi ilan to yung magkapatid na mga Tulfo. Ang yayabang ninyo. Likas na ba talaga sa inyo yung pagkatao niyo na sobrang yabang? Yung kapatid ninyo, yung Simon Tulfo. Itong dalawang Tulfo na si Rafi at saka si Erwin. Yung si Bitag. May mga pagkaangas-angas din kasi talaga eh. Noong una, kala ko nga ito sa kanila ay para talaga sa taong bayan pero hindi pala talaga. Sariling interest lang talaga. O gusto niyo makita yung isa pang video na pinagtanggol din si Robin Padilla nitong kapatid nating Muslim. Lalaki naman to. O panoorin natin yung video. Si Erwin Tulfo, hanggang daldal na yan. Hindi totoo yung mga sinasabi niya. Subukan niya kahit ngayon, nandito na kami. Kalkalin niya si Robin Padilla. O kaya saktan niya. Subukan niya, saktan niya. Kung gusto niya, kahit anong gusto niyang laban, ready na kami. Handa na kami mga kapatid yung mga Muslim para ipaglaban ng tama sa ating mamamayan Pilipino. O, yabang nga daw. Angas lang yung si Robin Padilla. Ay, si Erwin Tulfo. Angas lang yan si Erwin Tulfo dito. Subukan mo. Kaladkarin mo itong si Robin Padilla. Hindi nila papayagan yan na itong si Robin Padilla ay ganun-ganunin na lang. So, itong taga Mindanao, lalo pag kapwa ka taga Mindanao, kagaya kay Senator Bato de la Rosa, kahit ilang patong pa, ilang milyon pa ho iyang sasabihin dyan na may reward itong mga sa gobyerno dito kay Bato de la Rosa para lang hulihin. Kapag itong mga Muslim ang magsabi na protektahan nila itong mga tao na to. Alam na natin na hindi nila pwede na ibigay nilang basta-basta itong mga klaseng tao na to. Lalo pa ngayon, itong klaseng gobyerno na to na walang communicate ba masyado sa sa mga pinakababa na mga tao. Halimbawa, nasa mga probinsya ka, hindi naman sila doon na. Hindi naman abot itong gobyerno na to ngayon. Hindi abot ang mga serbisyo nitong totoong binibigay dyan. O nakita naman natin yung etong ibang mga senador dyan na pumunta doon sa Sarangani. At yung sa Sarangani nakita ko sila ni ito si Erwin Tulfo, itong si Sherwin Gatchalian, itong si Mig Zubiri, ginagamit lang din nila ang mga tao doon. Kunyari, may mga binibigay doon. Kawawa talaga ang mga taga-probinsya kasi kapag ganito may mga sakuna, kunyari tinutulungan tapos ipang ibida-bida ba? O magkano yung binigay ni Bongbong Marcos sa Sarangani? Doon sa na yun, ipapaayos ang mga napinsala doon. 50 million. Samantalang dito sa Naga City, kaya Leni Robredo na Coliseum ho yun, ipapaayos dyan sa may Naga City
Nagbigay siya ng 100 million. Hindi, 100 million ibibigay doon sa nasalanta sa Lindol. 500 million dyan sa Naga City. Yun pala yung tama. Pasensya na. O, kalahating bilyon ang ibibigay dito sa Naga City. Ano yun? Suhol. Para lang mapa-oo mo si Leni Robredo, Bongbong Marcos. Tapos itong mga nasalanta natin, ay mga maraming Muslim kasi dyan sa may Jinsan, sa may Sarangani. Ay, kabaga og mga Muslim diha. So, ayun na. Yung babae kaninang Muslim na nagsalita, kung pakinggan natin yun, tama yung mga sinasabi niya. Na yan na, nilindol na nga eh. Tapos ito pa yung mga to, itong sila ni Subiri, pumunta pa doon sa Sarangani. Gamitin lang talaga nila yung mga ano na yun, yung mga tao nila, mga tao doon. Kakahiya naman itong mga to. Para sabihin talaga nila na nagsiservisyo sila. Yung ano nga ninyo, yung gulo dyan sa Senado, bakit ayaw nyo talagang i-open ulit yung flood control issue na yan? Yung mga flood control na yan, yan ang inaabangan namin. Puwera na lang doon sa hindi interesado, pero interesado ako dyan na talagang mai-open ba yan? Bakit kung hinahawakan na ni Cayetano, nung sinabi ni Cayetano na i-ano namin to, iporsige namin tong investigasyon na to, bakit bigla na naman kayong parang ayaw ninyo? Ihalata naman na ayaw talaga ninyo tong ituloy-tuloy to ang na to, itong investigasyon na to. So, ang mga taga Mindanao, kung titingnan na lang natin talaga, ayaw nila yung ganitong sistema ngayon na yun bang pang-aapi talaga. Kaya nga to yung mga administrasyon na mga dyan, nung naalala natin, naalala ko pa. Ayaw nga nila pumunta ng Mindanao doon sa kampanya noon. O yung sa Alyansa noon nakarang taon. Ilang lugar lang sa Mindanao na nila pinuntahan lang nila. Tapos ngayon naulit na naman ito. Ito nangyari ngayon sa itong si Erwin Tulfo. Sinusuka ka na nga sa itong mga itong probinsya dyan sa Lanao ba yun? Maguindanao. Sinusuka ka dyan sa lugar na yan. Tapos, pag eleksyon ka, kunyari, pupunta ka sa lugar na yan, wala na susuporta sa'yo pag ganito ka. Ngayon ganyan na pinapakita mo yung totoong ugali mo, Erwin Tulfo, madamay din yung isang Tulfo kasi mga yayabang kasi talaga kayo eh. Hindi lang ikaw dito ang may warning na dito sa mga Muslim. Warning yun. Hindi ito nagbibiro itong mga to. Subukan mo pumunta sa teritoryo nila. Baka mamaya, doon ka nila lecturan. Doon ka nila taniman ng utak mo ng ito yung gusto mo. O sige, lecturan ka namin dito. Kasi dapat pantay, wag kayong na kapag hindi pabor sa inyo, nagagalit kayo. Ayan. Babae ho 'yun. Pero ang talas magsalita, ang nakakatakot. Para sa akin 'yun, akong si Erwin Tulfo. Narinig ko yung video na 'yun. Sana mapanood ni Erwin Tulfo. Para maisipan niya na maling-mali na talaga. Ang dami mo nang kasi Erwin Tulfo, ang dami mo na kasing nakalaban eh. Nakalaban mo na ang China, palayasin mo yung mga Chino. Sino pa yung mga homeowners mo? Sino pa mga kapitbahay nito kaya matino nito ni Erwin Tulfo? Tapos ito ngayon, itong bago lang nito, itong sa Senado. Kasi mayabang talaga eh. Dati sa broadcast ka pa, grabe ka kapag atake kay Risa Hontiveros. Hontiveros, mapunta tayo sa inyo, ganun din Bukas yung linya ng aming telepono so that you can explain. BOSSING. Alright? Kung ayaw mong tawagin kitang bossing, Madam, Senator BOSSING, you can call our landline. But please, can you please tell me and tell my listeners, ito mga nakikinig sa atin, nanonood sa Facebook, Madam, ang galing-galing mo magsalita. Isole yung 60 million. Isole. Now, let me ask you this. Ano na ho nangyari doon sa pinapasole naman sa iyo ng Commission on Audit noong 2017, ay noong 2015,
nung ikaw ay board of director ng PhilHealth. Umabot sa 1,760,000 na mga bonus at allowance ang pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo dyan sa PhilHealth bilang mga opisyal. Ipaliwanag mo nga, ha? May approval ba ng palasyo yon? Nabigyan nyo ng mga bonus yung mga pagmumukha ninyo? Ha? 1,760,000 noong 2015, nung ikaw ay board of director yan, inaprubahan mo, isa ka sa mga nag-aproba. Pinapasoli na sa inyo ng COA. Hindi ninyo sinusoli. Oh. Tapos ang lakas-lakas ng loob mo sabihin, isoli nyo yung 60 million. Oh my goodness. Can you please return the 60 million? Secretary, Ben Tulfo, can you... Ikaw tanungin ko, nasaan na yung 1.7 billion? At least naman siguro kung titignan natin, ha, kung sino ang mas masama, ha, yung 60 million na yan, pondo ng gobyerno yan, ha, sabihin na natin, galing sa mga buwis yan, sa mga excise tax, sa mga kung saan-saan tax, yung sa'yo na 1.76 billion, kontribusyon yon ng mga miyembro ng PhilHealth. Ugok! Ugok! Ha? Pandagdag yung panggamot yon. Kaya pala pag yung buntis magpa-check up, hindi tinatanggap ng ospital. Kasi wala sa PhilHealth noon. Bago lang yan eh. Nung maupo na si Duterte, pwede na yung buntis gamitin yung kanyang PhilHealth para makapagpa-check up. Nung panahon ni Pinoy, bawal. Paano bawal? Paano kagaya niyang kontribusyon? Oh, ginamit niyo pang bonus sa mga sarili niyo, mga hinayupak kayo. Bibigyan niyo ng ang lalaki na ng sweldo niyo, bibigyan niyo sarili niyo ng mga bonus allowance. Tigil 1 milyon yung mga gago, mga board member. Samantalang mga nagkakandakuba ng mga Miko, mga Maiko, mga Tomas, mga anak nila. Pagpa-check up, Diyos ko po, hindi mapa-check up dahil, walang benepisyong mahita sa PhilHealth. Sige nga, Senador Ontiveros, sagutin mo nga, ma'am. Bakit mananahimik ka? Magaling ka lang magpuna-puna ng mga isoli nyo yung pondo 60 million. Ikaw ngayon tanungin ko, nasaan na yung 1,760 million na pinamudmud ninyo sa mga sarili ninyo bilang opisyal ng PhilHealth noong 2015? Nasaan na? Pinapasoli na sa inyo ng COA, subalit hindi pa ninyo sinusoli. Bakit, ma'am? Quits na lang ba? Dahil senador ka na. Ay, hindi naman po pwede. O ngayon, si Risa Hontiveros, kasama mo na. Nako naman. Huwag kasi una yung yabang talaga. O mga kapatid nating Muslim, tandaan ninyo itong mga tao ngayon. Isama natin ito si Bongbong Marcos, sinusukan na rin yan. So, ito, yung taga Mindanao dyan na mga kamusliman, sigurado, hindi susuportahan itong mga Tulfo na to.